Hi guys, kumusta kayo lahat? Harry here from Pinoy Nomads. In this video ay isi-share ko sa inyo kung magkano yung renta ng single detached na bahay dito sa California. 2020, lumipat kami from Canada to the US, no? Nung pandemic. So nagkaroon ako ng trabaho sa Texas and then nag-travel nurse ako afterwards. So from Texas guys, na-assign ako sa Indianapolis as a travel nurse, and then in 2022 August yata kami or July lumipat naman ng California. Since noon di na kami umalis, so nandito kami sa Chico, California, no? Ito ay nasa northern part ng Cali. So nung pagdating namin guys, apartment muna kami kasi nga ang plano is to move again, no? Kasi nga siyempre travel nurse, the most is 6 to 9 months yung contract, and lilipat na ulit kami na ibang lugar kasi nga ang plano is maging nomadic nga, nomad lifestyle. But we decided na magstay, no? Natapos na yung pandemya, and then hindi na rin ganun kaganda yung travel nurse nung after ng pandemic. We decided na magstay na lang. So nakakuha ako ng full-time job dito sa hospital na yung last travel assignment ko, inabsorb nila ako. So kaya nagstay na rin kami. So nakapasok ng work yung anak ko din sa hospital tsaka yung misis ko. Pagdating namin dito guys noong 2022, so nag-van life muna kami ng ilang months, and then nakakuha kami ng apartment. So yung unang apartment namin, dito lang din, malapit lang sa bahay namin na to ngayon. Ang renta namin noon ay $1,900, no? $1,900. 3 bedrooms and 2 baths. So, merong master's bedroom sa amin ni Mrs. Tapos, tag-isang kwarto yung mga anak ko. Yung tag-isa sila. May dalawa pala akong anak, guys. At meron kaming isang aso. Tumira kami doon ng mga 1 taon tsaka 2 buwan yata. And then, may nakapagsabi sa amin na pwede ka palang mag-rent ng single detached house. Sa church namin, kasi sila nagre-rent, malapit lang yung bahay nila dito. So hindi namin alam, akala namin apartment lang yung pwede mong rentahan. So sa mga galing ng Pilipinas or galing ibang states or Canada na lilipat dito sa California guys, pwede kang mag-rent ng isang buong bahay, no? So medyo mas mahal nga lang siya. So nakuha namin tong bahay na to na para marentahan. Initially it was $2,299, parang $2,300. After ng isang taon na naka-move, naging $2,400. So nagtaas siya ng $100. Sa $2,400, ito ay meron siyang 3 beds and 2 baths. And then 2 car garage. Yeah, may master's bedroom, tapos may rooms yung dalawang anak ko. Tapos single detached, so nakabakod siya itong buong property. Napaganda ng ng neighborhood namin na bagong development ito dito. Kaya super ganda, very very peaceful. May 2 parks na laging pinupuntahan namin. Naglalakad-lakad, nag-exercise, ganyan. Naglalakad ng aso namin, si Kulin. Mababait yung mga tao dito sa lugar na to kasi medyo pricey nga kasi magandang subdivision siya. Yeah, so mga pupunta dito guys, piliin nyo yung neighborhood. Mapa-apartment man yan or bahay, magre-rent kayo or bibili. Make sure na maayos yung neighborhood. So maraming mga ganun dito na magugulo, no? Mga nagbabarilan. Dito sa California, wala pa naman ako na-experience. Pero nung nandun kami sa Indianapolis, yung nakuha namin apartment, 2 beses may nagbarilan nung nandun kami. Ilang months lang kami doon. So kasi nga maraming mga nagda-drugs, may mga gang activities, tsaka maraming magnanakaw. Kaya ayun, hindi ko sinasabi buong Indianapolis ay pangit or magulo yung neighborhood. So may magagandang neighborhood din sa may magagandang areas. Kaya yun yung mga piliin nyo. So dito may mga pangit din na areas, kaya siguraduhin yung maganda yung neighborhood, no? Importante yun sa pagpili. Maganda rin naman sa apartment na pinanggalingan namin kasi siya gated apartment, yung complex. Safe din siya, no? Hindi ka basta-basta makakapasok kung hindi ka talaga nakatira doon, kung hindi ka tenant. Tsaka mababait din yung mga lahat mga working families
Okay guys, kung tutuusin ay mura na to, no? Kasi California, sobrang mataas nga ang cost of living at sobrang mataas ang housing cost dito, no? So for example, itong 2,400, sasabihin mo parang ano na yun, mortgage mo na yan, no? Kung sa ibang states, no? Tapos malaking bahay na talaga. So dito kasi hindi, no, mataas talaga yung cost. Pero ang kagandahan dito, malaki din naman yung sahod compared sa ibang state. Tapos maganda yung weather talaga. So ngayon, yun, yung California hindi para sa lahat, guys. So kung yun yung kino-consider nyo na sobrang mahal naman diyan, bahay ganito, ganyan, 2,400 nangungupahan ka lang. Maraming considerations kung bakit tumitira yung maraming Filipino dito sa California. So California, by the way guys, ito yung pinakamaraming Filipinos, no, na immigrant sa buong Amerika. Kasi nga, marami ng mga Filipino naka-establish na mga Pinoy dito, magandang weather, diverse yung culture, and then maraming trabaho. Yun nga lang, mahal talaga. Tsaka maraming magagandang mga lugar na puntahan dito. Mula dumating kami dito guys sa California, bira na kaming mamasyal sa ibang states, no? Kasi halos kompleto na lahat. Yung gusto mo ng dagat, ang ganda ng yung Pacific Coast. Pumunta kami ng San Francisco Bay Area, Fort Bragg, yung Trinidad, napuntahan namin, Eureka. Tapos kung gusto mo naman yung bundok, Sierra Mountains na yan, yung Lassen National Park, yung Yosemite, punta ka ng Lake Tahoe, pumunta ka ng LA, punta ka ng San Diego. San Diego guys, ang ganda. Grabe, parang feeling ko yun yung perfect weather na gusto, yung anak ko nung kasama ko pumunta ron, talagang gustong-gusto sa San Diego, ang ganda ng weather. Tsaka dami ring mga Filipino. Yun nga lang, sobrang mahal sa San Diego. Pumunta pala kami doon kasi minute up ko yung mga former students ko sa Palawan State University nung nagtuturo pa ako as a clinical instructor doon sa Palawan State U. So may mga estudyante na akong nandito sa US, no. So mga nakapagtrabaho na yung tatlo sila sa VA hospital. May isa din akong ka-CI, no, ka-clinical instructor ko from Georgia. Lumipad din siya, parang nag-get together kami, reunion, mini reunion ng mga taga Palawan. So, bakit mas pinili ko tong single detached house kaysa apartment? So from 1900 parang $500 pa yung dinagdag namin para makalipat kami dito. Para sa akin mas sulit kasi sa apartment 4 kayo nakatira, parang 4plex siya. So 2 unit sa taas, 2 din sa baba. Marami kang kasama sa building. So minsan yung mga walls, kasi dito yung wall dito hindi talaga sa concrete. Dahil hindi sa concrete, naririnig mo yung mga yung kalabugan, lalo na pag may mga bata. Tapos yung nasa baba namin guys, nag-smoke ng weed. Tuwing umaga yun, yung lalaking nasa baba namin, kasi nasa second floor kami. Nag-smoke siya ng weed, tapos yung usok, ang tapang naamoy mo sa vent ng bahay. Na-bad trip kami sa ganong araw-araw, ganon. So nag-decide na rin kami na lumipat sa ganitong single detached na bahay. Yung privacy talaga, ito talaga may privacy ka compared mo sa apartment. Tapos yun, kala mo may pwede ka nang mag-decorate. Although sa apartment, pwede ka rin namang mag-decorate. So, hindi nga lang katulad kung ikaw talaga yung may-ari ng bahay, pwede mong papalitan kung ayaw mo yung mga pintura, kung may mga fixtures kang ayusin, ay pwede mong idagdag or bawasan, ganyan. So, dito, hindi mo pwedeng gawin yun. Kailangan mo magpaalam. Ang advantage naman, pagka ganito, may bahay kang ganito na nirerentahan lang, compared sa home ownership, for example, may mga nasira kang mga appliances, or may tumulo yung bubong, or nag-leak yung mga tubig. So hindi mo problema 'yon, no? Problema ng ng may-ari. So tatawagan mo lang. Ito kasi under siya ng may property manager sila. So tinatawagan lang namin pag may kailangan. Compared kung sa yung maintenance, kung halimbawa may bahay ka,
sagot mo yun. Eto, wala kang maintenance dito, tatawag mo lang. Yung backyard, kami yung naglilinis yan, pero yung front yard, so may mga naglilinis. Kung gusto niyo mapanood guys, ang video ng nung house tour namin na to, ay ilalagay ko yung link sa baba. And panoorin niyo po yun kasi maganda rin mapanood nyo kung para makita nyo yung layout nito ng bahay. Paano kayo maghahanap ng mga single detached house? Alam ko sa comment section may nagtanong. Kasi ako hindi ko rin alam eh. So unang-una, yung mga kakilala, magtanong-tanong kayo sa trabaho. For example, may alam ka ba na referral system kumbaga na nagpaparenta ng bahay. And then sa mga Facebook Marketplace, may mga nakikita din akong popost sila ng mga for rent, no? For sale, for rent, ganyan. And then Google, mag-Google kayo doon kung saang city or town kayo makakarating dito sa Amerika. Sa Zillow, for example, mga ganyan. Napakadaling maghanap, no? At importante ma-check nyo yung lugar. Research din, no? Ang gusto ko dito guys ay tahimik, mayroon kang privacy para pag-aari mo yung lugar. Maganda yung neighborhood. Good for family talaga siya. Malinis. Maganda yung mga kalsada. Tsaka bago pa talaga itong neighborhood na to, no? Hindi mga luma yung mga bahay. Modern yung mga bahay dito. So yun lang guys. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye.